Nang ilabas sa ospital si Aling Luding ay sa restaurant na sila itinuloy ni Damyon. Malugod naman ang naging pagtanggap ni Vicky. Maganda at maputi si Vicky bagaman sa tingin ni Rian ay sobrang taas para sa gulang nito. Palangiti ang dalaga. Sa tansya niya ay madali silang magkakasundo. Sama-sama na lahat dito, natatawang sabi ni Vicky, sabay kumpas sa kabuuan ng maluwang na silid. Living room, dining room, kitchen at iba pa. Natawa rin siya. Maganda nga yung ganun eh. Malinaw ang usapan natin, honey, ani Aling Luding kay Damyon. Oho na, natatawang sabi ni Damyon at inakbayan si Aling Luding. Titira lang kayo rito kung papayagan ko kayong tumulong sa ibaba. Kung ganun ang gusto niyo, edi sige. At anong gagawin nila? Nakamaang na tanong ni Vicky. Magsiserve ako, ani Rian. Ako'y tutulong sa kusina. Magaling akong magluto. May himig pagmamalaking sabi ni Aling Luding. Kaya lang, pakli ni Damyon, di naman ako papayag na tirahan lang ang maging bayad ang pangtulong ninyo sa restaurant. May sasweldohin din kayo. Kung nagpipilit ka ba, sino naman kami para tumanggi? Sa kauna-unahang pagkakataon ay pagbibiro ni Aling Luding. Ang kasunod ay tawanan, tanda ng isang magandang simula. Alam mo bang dumalas ang dalaw ni Damyon sa restaurant mula nang dumating ka rito? Panood yun ni Vicky isang gabing kasasara lamang nila at binibilang ni Vicky ang laman ng kaha. Tumigil ka nga riyan, irap niya kay Vicky. Sa loob ng 2 buwang pagkakasama ay ganap na silang nagkahulugan ng loob. Pera biro, giit ni Vicky. Palagay ko'y may gusto sa iyo ang boss natin. Di na pornada ang paghihintay mong maligawan niya. Ipinasya niya na kay pagbiraan na rin. Kung sa'yo naman siya mapupunta, hindi na masyadong sasakit ang loob ko. Nakangiti pa rin ito ni Vicky, bagamat hindi niya matiyak kung may bahid ng katotohanan ng sinasabi nito. Naaawa lang yun sa akin, sabi niyang hindi na nakangiti. Naisip niyang baka nga may lihim na pagkakagusto si Vicky kay Damyon at nasasaktan ito sa biroang iyon. Hus, may naaawa bang ipinakilala pa sa mama niya? Ani Vicky na sa tingin niya niya na ang pagkakabungisis. Kayo rin naman na, kilala nung matanda, Aniya. Oo nga, pero si Mama Salve ang dinila rito at hindi kami ang dinilaro oning Damyon. Tama ka na nga, bilisan mo na at baka dumating na si Damyon, maghihintay na naman sa atin yun. Pang-apat na pang-imbita na sa kanya ni Damyon na manood sila ng sine at kumain sa labas. Paris niya. Patuloy pa rin pagbibiro ni Vicky habang nilalagyan ng rubber band ang isang bungkos na perang papel. Pang-abala lang ako sa inyo. Minarkahan nito ng pentel pinang nasa ibabaw na pera. Palagay ko ikaw lang ang gustong imbitahin talaga ni Damyon. Ang sabi nga po niya ay tayo, pagdidin niya. At kung di nga lang masama ang pakiramdam ng tiyang, di sumama rin yun. Okay, natatawang sabi ni Vicky. Huwag ka nang mapikon, umuna ka nang pumanik at mag-ayos, susunod na ako. Hindi naman sila natuloy manood ng sine. Walang magandang palabas na gusto nilang pasukin ni Vicky. Namasya lamang sila sa folk art theater. Nang mapagod sa kalalakad ay naupo sila sa damuhan. Anong iniisip mo? Taningang Damyon nang mapansing natitigilan siya. Wala, Aniya. Meron po, Ani Vicky na kunway bumulong kay Damyon. Ano? Interesadong tanong ni Damyon na ngay kay Vicky na nakatingin. Mag-e-imbento lang yan, Aniya at umaktong mangungurot sa kaibigan. Umilag si Vicky sabay hagikik. Imbento ba yung gusto mong magpatuloy ng pag-aaral? Kung imbento, paano ko nalaman? Gusto kong mag-aral uli, Priam? Ani Damyon na nakatitig sa mukha niya. Nang hihinayang kasi ako sa panahon, matapat na tugon niya. Total ako, wala naman akong ginagawa sa gabi. Yun kung papayag ka lang naman. Parang nahihiyang lugtong niya. Natawa si Damyon. Of course papayag ako. Pag-asenso yung iniisip mo. Kailan may di ako kumontra sa isang taong nasa isip o pagsulit. Pero ang trabaho ko sa restaurant, kahit nga hilingin mo sa araw mo gustong mag-aral, papayag pa rin ako. Hindi nakita ni Damyon ang pagkindat sa kanya ni Vicky at ang pandidilat niya sa dalaga. Alam niya ang ibig sabihin ng kindat na iyon. Napakabait mo, Damyon, nasabi na lamang niya. Mababayaran din kita sa darating na mga araw. Sekretarya lang kursong kinuha niya. Sa tulong ng pinagsamang kita nila ni Aling Luding ay nag-aaral siya sa gabi. Kailanman ay hindi siya tumanggap ng tulog buhat kay Damyon. Bukod sa nahihiya na siya sa binata, ay hindi niya gustong lalong mag-isip ng iba si Vicky, bagamat siya man ay nakadarama na sa tunay na intensyon ng binata. Ang hindi lamang niya natanggihang alok ni Damyon ay ang paghahatid sundo nito sa kanya sa eskwelahan. Delikado ang oras ng uwi mo. Wari pananakot noon ni Damyon nang magpakita siya ng pag-aatubili sa pagpayag. Kalaunan si Aling Luding nang humikayat sa kanya na pumayag sa alok ni Damyon. Pwede namang di ikaw ang magpagod sa kasusundo at kahatid sa akin kung ang kaligtasan ko lang ang inaalala mo.
Minsang pauwi na nasabi niya kay Damian, kaso di lang naman iyon ang habol ko. Anang binata na tumitig pa sa kanya. Importante rin sa akin na madalas tayong magkasamang pares nito. Siya ang naunang nagbaba ng tingin. May bahagyang kaba at katuwaan siyang nadama sa dibdib kung dinediretsa na ba ni Damian ang ibig ipahayag sa halip na puro palipad hangin lamang. Kaarawan ng mama ni Damian nang muli siyang ipagsama ng binata sa tirahan nito. Pagdakay natuwa si Doña Salve nang makita siya. Nagtaka siya nang walang makitang panauhin bagamat magandang bis ng matanda. Humalik siya sa pising nito. Mabutit nakarating ka iya. Anang matanda habang patungo sila sa dining room. Binantaan ho ako ni Damian Pagbibiro niya sabay baling dito. Nakangiti ang binata at nakakbay sa ina. Sino? Kunot ang noong sabi nito. Doña Salve, ang lalaking ito nagbabanta. Nilangaw hindi magawang saktan ito. Sinabayan niyo ng pagtawa ng matandang babae. Napangiti rin siya. Totoo ang sinabi ng mama ni Damian. Sobrang bait nga ng binata. Walang madaramang pagkailang ng mga tao rito. Kahit sa una pa lang na pagkakakilala. Para bang hindi mapapahiya ang sino man sa paglapit. Kaya naman maraming kaibigan si Damian at maging ang mga tauhan sa opisina siyang nag-iingat ng mga papeles sa chain of restaurant nito ay malapit sa binata. Si Damian galit na napapanatili pa rin ang katiwasayan at magalang na pananalita. Iyon na rin marahil ang dahilan kaya madaling nahulog ang loob niya rito. Maging sa dining room ay walang panauhin at totohanan na ngayon ang pagtataka niya. Napansin ni Doña Salve ang wari paghahanap niya sa paligid. Hindi ko talaga ugaling maghanda kapag kaarawan ko, tila pagpapaliwanag ng Doña. Ang nasira ko lang esposo ang mapilit, pero nang mamatay siya di ko na rin sineselebra ang kaarawan ko. May nasinag siyang lungkot sa anyo ng Doña. Ang sabihin ninyo mula nang maglagalag si Kuya John ay talagang nawala na kayo ng gana magpa-party rito. Pakli din ang yun. Umirap si Doña Salve kay Damian. Kung umandar na naman yung pagkasiloso mo. Anito. Magsisimula na silang kumain ng lumapit kay Doña Salve ang isang katulong. May kablegrama po kayo mula kay Senior John. Dala ng mama sa labas, anito. Masiglang humingi ng paumanhin si Doña Salve at lumabas. Yakap nito sa dibdib ang kaligrama nang bumalik. Ang kasiglahan kanina sa anyo ng babae na palitan ng lungkot. 2 taon ang ganito lagi ang tinatanggap ko sa batang iyon. Tila naghihimutok na sabi nito. Marahang kinuha ni Damian sa kamay ng ina ang kaligrama. Palulungkitin na naman niyo ang araw na ito. Umaling ito kay Rian ng hawak na ang kaligrama. Sandali, lumabas ito ng silid upang itago ang kalatas. Pagpasensyahan mo ako iya, ani Doña Salve kay Rian. Bagyang pinahid ng panyong sulok ng mga mata. Tumango lamang wala siyang maapuhap na kataga para mabawasan ang lungkot na alam niyang nadarama ng Doña. Natiyak niyang mahal na mahal nito ang anak na panganay. Higit kailanman parang gusto niya ngayon malaman kung ano ang itsura niyon. Tuwing magkukwento noon si Damian tungkol sa paglalagalag ng Kuya John nito ay hindi siya masyadong estresado kaya hindi na pinahaba ni Damian. Kumusta nga palang pag-aaral mo? Naisipang itanong ni Doña Salve. 2 semestre na lang ho at makakatapos na ako, ani. Mabuti naman at magkakaroon na pala ng kasundong sekretarya itong si Damian sa opisina. Nasisiyang sabi ng matanda. Di na ito napo nang nakamaang siya sa pagkabila. Sinabi ho niya sa inyo yun na makakasundo ka niya. Hindi ho, yung magiging sekretarya niya ako sa opisina pagka-graduate ko. Oo, I hope you don't mind. Open book sa akin ang batang yun. Hindi nahiyang magtapat ng nasa sa loob. Iparis ng panganay ko. Kailanman ay walang nabanggit na ganun sa kanya si Damian. Ngayon tiyak na niya ang tunay na saloobin ng binata. Hindi nagkamali ng hinala si Vicky. Marahil ay hinihintay lang si Ritong makatapos o maaari din namang nahihiyang samantalahin ang pagkakatulong sa kanila. Ano't anuman, handa na ang isasagot niya kay Damian kung sakali. Sing-sing ang regalo sa kanya ni Damian nang magtapos siya. Tinakasan nila ang selebrasyon sa restaurant na para sa kanyang pagtatapos. Sa isang mamahaling restaurant siya dinala ni Damian. Nag-dinner by candlelight sila at ibinigay nga ni Damian ang sing-sing pagkatapos. Damian, parang di makapaniwalang sabi niya habang nakatitig sa mukha nito. Siguro na may di ko na kailangan pang magsalita para maintindihan mong ibig sabihin yan. Parang nahihiyang sabi ni Damian, hindi ako sanay manligaw riyan. Ganun na ang tawag ito sa kanya mula nang mag-aral siya at malaman ito. Hindi siya tumutol ng isuot ni Damian ang kanyang daliri ang sing-sing. Para sa pagiging Mrs. Toledo mo sa nalalapit na panahon, buong pagmamahal na sabi ni Damian. Hindi ko tiyak kung handa na ako, Damian. Nalilitong sabi niya. Hindi kita mamadaliin riyan, pangako. Salamat, Damian. Sa ngayon marami pa akong balak gawin. May mga gustong maranasan na di naranasan noong una. Natural lang iyon sa isang pares mo ngayon lang masasabing magsisimula.
Sapat na sa akin ang katiyakan kapag handa ka na ako ang magiging mapalad. Hinagilap ni Damyon ang kanyang mga labi. Hindi siya tumutol ng halikan nito. Pumikit na lamang siya. Noon pa handa na siya sa isa pang pagbabagong ito sa kanyang buhay. Naging private secretary siya ni Damyon sa pinangangasiwaan nitong opisina. Sa simula pa ipinalam na nila sa lahat ang kanilang relasyon kaya maging sa panudyo ng mga kasamahan ay nadarama niyang paggalang kung asawa na si Damyon para na rin boss siya roon. Ang pag-aalala niya hinggil sa pagkakaroon ng niloloob ni Vicky kay Damyon ay nawala ng pundasyon ng halos yakapin siya ng dalaga sa katuwaan nang ibalita niyang sinagot na niya ang binata. Dapat ay maging lubos na ang kanyang kaligayahan, ngunit may mga gabing natatagpuan niya ang sariling hindi makatulog sa pag-iisip.